Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkamatay ng tao sa relihiyong ito ang siyang tunay na mainam na kamatayan. Ang kamatayan sa pagiging matuwid, kamatayan sa pagiging mananampalataya, kamatayan na tayo ay nasa kalagayan na tayo kalugod-lugod kay Allah. At ang bagay na ito ay hindi matitiyak ni naman liban na lamang natitiyakin muna niya sa kanyang sarili na siya ay nasa matuwid na landas. Na siya ay tatahak sa kanyang buhay ayon sa gabay ng Quran at ng Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sinasabi nga, inna asdaqal hadithi kitabullah, tunay na pinakamatuwid na pananalita ay ang salita ni Allah, ang Quran. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, at ang pinakamatuwid na pananalita, pinakamatuwid na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung ang Quran ang pinakamatuwid na pananalita bilang gabay, ang Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamatuwid na huwaran bilang gabay. At pagkatapos mabanggit ang dalawang ito, sinasabi, wa syarrul umuri muhdatsatuha, at ang pinakamasahol sa mga bagay ay ang pagdaragdag sa relihiyon. Wa kullu bid'atin dalalah, o sa iba pang ulat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dahil ang lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar, at ang lahat ng pagkaligaw ay katutungo ng tao sa impyerno. Ganito kahalaga na ang tao ay tatahak sa landas ng Quran at ng Sunnah, at ang layuan niya ang mga pagdaragdag sa relihiyon. Natunay na napakasama nito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala laban dito sa iba pang mga hadith. Sinabi niya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Sino man ang magdagdag sa relihiyon natin na ito ng anumang bagay na hindi nabibilang dito, tunay na ito ay marapat na itakwil at ito ay hindi tatanggapin. Gayun din sinabi niya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Sino man ang gumawa ng anumang gawain na hindi kabilang sa ating relihiyon, ito ay itatanggi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Imam Malik rahimahullah tungkol sa bid'ah, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Sino man daw ang magdagdag sa relihiyon ay tunay na nag-angkin na trinaydor ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang relihiyon na ito. At sa iba pang ulat binabanggit, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan wa yaraha hasana. Man ibtada'a fil islami bid'atan wa yaraha hasana. Sino man ang magdagdag sa relihiyon at nakikita niya na ang idinagdag niya na ito sa relihiyon ay mabuti, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siya ay nag-aangkin o pinagbibintangan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagtatraidor sa relihiyon na ito. Dahil ang sino mang gumagawa ng anumang gawaing pagsamba at ito'y inaangkin niya na nabibilang sa Islam at hindi naman ito itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay nag-aangkin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagturo ng mga kaalaman sa atin na dapat nating malaman. Kaya nga ang usapin ng bid'ah, hindi lamang ito usapin sa fake o sa maling pagkakagawa ng mga gawaing pagsamba, ito ay usapin din ng akida. Dahil walang sino man ang mangangahas, walang sino man ang mangangahas na lapastanganin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan nagpagtagkilik sa mga bid'ah, o kahit si Allah
ay nilalapastangan din ng mga sumusunod sa bid'ah dahil sila ay umaasta na para bang mas marunong pa sila sa relihiyon at hindi sapat ang isinabatas ni Allah na pagsamba sa Kanya, kaya kailangan pa nilang magdagdag sa relihiyon na ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sa araw na ito ay kinumpleto ko ang inyong relihiyon at ginawang perpekto para sa inyo ang aking mga biyaya at pinipili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Sinasabi, ito ay isa sa mga aya na kahuli-hulihan na bumaba sa Quran. Aya na nagpapatibay na nakumpleto ng relihiyon at wala nang mangyayaring tashri o pagsasabatas na bago. Dahil lahat ng pinahintulutan ay naipahayag na. Lahat ng pagbabawal ay nahipahayag na. At ang iba't ibang mga usapin na hindi man direktang nababanggit sa Quran at sa Sunnah, ang mga pamantayan nito ay naipahayag na sa Quran at sa Sunnah, kaya wala nang magiging pagdaragdag sa relihiyon. Kaya nga para sa ating mga Muslim, tunay na marapat na maging kamuhi-muhi para sa atin ng sino man ay gagawa ng pagdaragdag sa relihiyon. Na nililinaw ng mga scholar, ang pagdaragdag sa relihiyon ang siyang ipinagbabawal dahil ito ay isang paglapastangan sa relihiyon at ito ang siyang binigyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng babala nang gumagawa nito ay mapupunta sa impyerno. Subalit ang iba pang mga pagdaragdag sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao, sa teknolohiya, sa paraan kung paano nila nagagawa ang production ng iba't ibang mga bagay o kaya ay nagagawa nilang iba't ibang mga pang-araw-araw na mga gawain, ay walang problema sa mga bagay ni ito. Bagkus ay malinaw ng pagbabawal ay sa pagdaragdag sa relihiyon. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ibtida'u fid din o ang pagdaragdag sa relihiyon ang siyang tinutukoy sa bid'ah na kinamumuhian nating mga Muslim at hindi natin tinatangkilik. At maaaring mangyari ng bid'ah na ito ay bid'ah etikadiyah, bid'ah na may kinalaman sa mga paniniwala na hindi naman itinuro sa atin ni Allah o ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit tinatangkilik ng mga tao. At gayon din bid'ah amaliyah, bid'ah mga pagdaragdag sa mga gawaing pagsamba, pagsasagawa ng tao ng mga gawain na hindi naman isinabatas sa Islam. Na napakamapanganib ng mga bagay na ito dahil maaari na ang bid'ah na ito ay hindi lamang mufassika o nagiging dahilan upang ang tao ay maituring na suwail kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang mga bid'ah ay maaaring mukaffira, magiging dahilan na ang tao ay aalis sa pananampalatayang Islam o hindi na siya maituturing na mananampalataya dahil sa mga pagdaragdag sa relihiyon na ito. Katulad ng mga bid'ah na idinagdag ng mga Sufi at ng mga Shia na sila ay sumasamba na sa kanilang kapwa-tao bilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang bid'ah ay anumang tumataliwas sa mga pamantayan sa Islam. Mga gawaing pagsamba at mga paniniwala na tumataliwas dito. At hindi kailanman maaaring sasabihin ng tao na mayroong mabuting bid'ah o bid'ah hasana dahil walang bid'ah hasana dahil ang lahat ng bid'ah ay kasamaan. Lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Lahat ng bid'ah ay kapupunta ng tao sa impyerno. Wala siyang bagay na maiisip na inaakala niya nakatanggap-tanggap kay Allah. Ngunit walang batayan, liban na lamang na ito nga ay bid'ah. Hindi maaring ang tao ay magmamarunong sa relihiyon na ito. Kaya nga, ang ating relihiyon, alhamdulillah, ito ay tinatawag na Islam. Islam sa kahulugan nito na pagsuko, Islam sa kahulugan nito ng pagiging panatag sa mga pagsasabatas dito. Kaya nga ang kahulugan ng Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ang Islam
ito ay ang pagsuko kay Allah sa bisa ng kanyang tauhid at ang pagsunod sa kanya sa pamagitan ng pagtalima sa lahat ng pinaninindigan ng relihiyon na ito at ang kawalan ng kinalaman sa shirk at sa mga tao na gumagawa nito. Kaya ang Muslim, alhamdulillah, siya ay pumapasok sa pananampalatayang Islam ng buong buo. Kaya nga sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kafa. O mga mananampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Na ibig sabihin, tayo ay nagpapasakop sa Islam sa ating mga paniniwala. Tayo ay nagpapasakop sa Islam sa ating mga gawaing pagsamba at tayo ay nagsasabuhay ng relihiyon na ito ayon lamang sa kung ano ang napagtibay sa mga saligan ng relihiyon na ito. At ang anumang pagdaragdag sa relihiyon ay hindi marapat na tatangkilikin ng Muslim kahit sino pa ang gumagawa nito. Kahit mga tao pa na nag-aangkin na sila ay kabilang sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sino pa man na nag-aangkin ng kaalaman, walang pagsunod sa sinumang nilikha kung ito ay magdudulot naman ng pagsuway. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay marapat lamang na maninindigan sa mga paninindigan ng relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming mga iba't ibang mga bid'a ang lumalaganap sa mga Muslim. Ang ilan dito ay maliliit at ang ilan dito ay malalaki. Subalit pangunahing saligan upang matukoy kung ang tao ay kabilang sa mga ahlul bid'ah o mga gumagawa ng bid'ah ay kung siya ay naninindigan sa ginagawa niya na ito at hindi siya tumatanggap ng anumang dalil o batayan laban sa kanyang ginagawa. Dahil maaring mangyayari na ang tao ay makakasuway sa sunnah ng isang pagkakataon o kahit dalawa pang pagkakataon. Subalit kapag dumarating sa kanya ang dalil na ito ay maaring gawin o hindi maaring gawin, siya ay umaayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya anumang mga gawaing pagsamba na makikita natin na ginagawa ng mga ligaw sa panahon natin ngayon, katulad ng pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdiriwang ng Al-Isra wal Mi'raj, ang tinatawag nilang Nisfu Sha'ban, ang pakikisama nila sa pagdiriwang sa Pasko, Bagong Taon, Valentine's at iba pang mga pagdiriwang ng kuffar at iba't iba pang mga paghahangad nila ng biyaya sa mga libingan at iba pang inimbentong gawaing pagsamba. Lahat ng ito ay nagiging bid'a kung ang tao ay sinasadya niyang gagawin ito, dumating na sa kanyang kaalaman na ang mga ito nga ay bid'a at syempre siya ay naninindigan sa pagsasabuhay sa mga ito. Kaya nga para sa mga gumagawa ng bid'a, ang pinakamainam na pagtatama sa kanila ay nasa pamamaraan pa rin ng hikmah, na sila ay pangangaralan sa pinakamalumanay na paraan, at kung hindi naman sila ay bababalaan at kung hindi pa rin sila makukuha sa mga babala, sila ay maaari na nating harapin sa pamagitan ng pakikipagtalo sa kanila nang sa gayon ay mangibabaw ang katotohanan. Bagaman ang pakikipagtalo na ito ay hindi applicable sa lahat ng pagkakataon dahil hindi lahat ng tao na hindi tumatangkilik sa bid'a ay may kakayanan nga na makipagtalo at ang marami sa mga tumatangkilik sa bid'a ay mauhusay magsalita. Dahil sa tindi ng kanilang kasinungalingan, kaya nilang baluktutin ang katotohanan, kaya kayang-kaya rin nilang baluktutin ang katotohanan laban sa sinumang kadebate nila. At ang marami sa mga naninindigan sa bid'a, gustong-gusto talaga nila ng debate dahil sa pamagitan nito ay nagkakaroon sila ng audience, nagkakaroon sila ng mga tagapanood at tagapakinig na kung hindi man nila mapaniwala ang kanilang kadebate sa kanilang bid'a, mapapaniwala nila ang mga nunood sa mga debate nila. Na ang paglaban sa bid'a, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ito paglaban sa bid'a sa pamagitan lamang ng pagsisikap ng isang tao. Ito ay marapat na pagtutulungan ng buong pamayanan, ng buong masjid, ng buong jamaa, ng lugar na iyon,
at ang lahat ng mga Muslim, insyaallah. Na marapat na pag-aaralan ng tao ang kanyang relihiyon unang-una, at syempre ang makilala niya ang iba't ibang mga anyo ng bid'ah, kung paano ito nangyayari sa iba't ibang mga gawaing pagsamba. At ang ating mga scholar, alhamdulillah, ay binuod nilang usapin na ito sa 3 bagay. Sino mang gumawa ng gawaing pagsamba dahil sa inimbentong kadahilanan, siya ay nakakagawa ng bid'ah. Halimbawa niyan, siya ay nagsasala ng 2 rakaat tuwing nang umuuwi siya ng kanyang bahay o tuwing nang dumarating ang ulan. O kaya siya ay magsusujudu syukur sa lahat ng pagkakataon na nakakatanggap siya ng biyaya, malaki man o maliit. Gayun din, sino man ang gumagawa ng gawaing pagsamba sa iba pang uri ng gawain na dapat itong gawin, siya ay nakakagawa rin ng bid'ah. Halimbawa niya ng tao na nagbabayad ng zakatul fitr na dapat ay babayaran sa pamagitan ng anyo ng pagkain. Kapag binago niyang anyo ng pagbabayad na ito at ginawa niya itong salapi, tunay na siya ay nakagawa ng bid'ah. Pangatlo, kapag binago ng tao ang dami o bilang ng mga gawaing pagsamba. Halimbawa, gagawin niyang 4 na raka'a ang maghrib at gagawin niyang 3 raka'a ang fajar, siya ay nakagawa nga ng bid'ah. Pang-4, kapag binago niya ang kaparaanan ng mga gawaing pagsamba. Halimbawa, kahit sa mga pagkakasunod-sunod nito. Halimbawa niya, iuunahin niya sa wudu ang paghuhugas ng paa sa halip ng paghuhugas sa kamay o sa kanyang mukha, siya nga ay nakagawa ng bid'ah. Panlima, nababaguhin ng tao ang panahon ng paggawa ng pagsamba o kaya gagawa siya ng batas sa kanyang sarili na tuwing darating ang panahon na ito ay mayroong kaakibat na gawaing pagsamba. Halimbawa niyan yung tao na ginawa na niyang panahon ng pagkatay ang simula ng Ramadan, o tuwing nang magsisimula ang Ramadan ay naliligo siya bilang pagsalubong sa Ramadan, tunay na siya ay nakagawa nga ng bid'ah. At pang-6, ang baguhin ng tao ang lugar ng pagsasagawa ng gawaing pagsamba. Halimbawa, nagawin niya ang kanyang i'tikaf sa bahay o sa iba pang lugar, liban pa sa masjid na kung saan ito talaga isinabatas. O kaya ang tao ay magsasagawa ng tawaf sa iba pang lugar, liban pa sa Kaaba, na siyang nag-iisang lugar kung saan maaring gawin ang dakilang pagsamba na ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananatili ng tao sa matuwid na pananampalataya ang siya magiging dahilan na siya ay mamamatay na Muslim, insyaallah. Subalit ang lahat ng ito ay hindi magiging posible, liban na lamang na pag-aaralan muna ng tao ang kanyang relihiyon at ang anumang na pag-aralan niya ay kanyang pangahawakan at paninindigan, insyaallah, sa pamagitan ng tamang kaalaman at tamang paglalapat o pagsasabuhay sa mga ito.